May bago pong prediction para kay XRP na talaga namang ikinagulat ng marami. Ayon po sa isang crypto commentator na si Pampius, posible raw na sumabog sa XRP hanggang $50 bago po matapos ang December 2025 at yan ay kung aaprubahan ng SEC ang lahat ng spot XRP ETF pagdating po ng buwan ng October. Hindi raw ito basta haka-haka lamang, kundi nakabatay po ito sa mga actual na filings, regulatory updates at saka market structure na kasalukuyan pong nakikita sa US. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano po ba ang kasalukuyang sitwasyon ng mga spot XRP ETF filings? Yan, sa ngayon, mayroon na pong 6 hanggang 7 aktibong S-1 filings at saka amendments sa harap ng SEC. Kabilang po dito ang mga submission mula kina Bitwise, 21 shares, Wisdom 3, CoinShares, Canary Capital at saka Franklin Templeton na nag-file pa ng dedicated Franklin XRP ETF S-1. Napansin ni Pampius na pagkatapos po na ma-dismiss ang kaso ng Ripple laban sa SEC, mas lalo pang dumami ang amended S-1 filings. Ibig pong sabihin, ang mga issuers ay malinaw na naghahanda para sa posibilidad ng approval. Sa market impact, kapag sabay-sabay po na naaprubahan ang mga ito, maaari pong magkaroon ng biglaan at malakas na demand para kay XRP na maaari pong magpataas ng kanyang presyo ng mabilis. Ngayon ay kailan po posibleng maaprubahan ang mga ito? Ipinaliwanag po ni Ginong Pampius na ang SEC ay nagtakda ng synchronized decision window para sa ilang mga issuers gaya po ng Wisdom 3 na nakapila na para sa huling bahagi ng October 2025. Kapag nagkataon ay marami pong ETF ang maaring maaprubahan ng sabay-sabay at posibleng agad itong mag-launch sa 4th quarter ng taong 2025 or taong ito. Kaya sa market impact, ang sabayang approval ay maaari pong mag-trigger ng malaking institutional inflows na magpapabilis sa pag-akyat ng presyo ng XRP sa maikling panahon lamang. Ngayon ay ano naman po ang suporta mula sa regulators at saka institutions? Ayon po kay Pampius, ang SEC mismo ay nagsimula ng maglabas ng guidance para sa crypto ETF. Samantala, ang mga exchanges ay gumagawa ng standard listing practices para sa mga crypto exchange traded products. Ibig pong sabihin, hindi lang si Bitcoin at Ethereum ang binibigyan ng space, kundi pati na rin sa XRP. Dagdag pa rito, ang CME po ay nag-launch ng XRP futures nitong May 2025 at ang Coinbase derivatives naman ay naglista ng CFTC regulated XRP futures noong April 2025. Ito po ang parehong landas na dinaanan ni na Bitcoin at Ethereum bago po sila nag-launch ng kani-kanilang ETF. Kaya sa market impact, ang ganito pong hakbang mula sa mga regulators at saka institutions ay nagbibigay po ng kumpiyansa sa mga malalaking investors na pumasok kay XRP. Kapag nangyari po ito, mas lalaki ang capital inflows at tataas po ang presyo. Ano naman po ang epekto ng market structure at saka supply mechanics? Ipinaliwanag po ni Ginong Pampius na ang ETF demand ay posible pong magdulot ng malakihang repricing kay XRP. At bakit? Dahil limitado lamang po ang effective supply na available para i-trade. Meron pong 35 hanggang 36 billion XRP na nakalak po sa escrow at karamihan po sa circulating supply ay hawak ng malalaking entities at saka exchanges. Kaya ang free float o aktual na supply na malayang umiikot po sa market ay manipis kumpara sa posibleng inflows. Ayon po sa market desk, ang first month inflows mula sa spot XRP ETF ay maaari pong lumampas sa $5 billion. Ang ganitong laki ng demand laban po sa manipis na supply ay tiyak na magtutulak ng matinding price rally. Sa market impact, kapag nangyari po ang ganitong imbalance sa demand at saka supply, maaaring mabilis na mag-shoot up
ang presyo ng XRP sa mga price levels na hindi pa niya nararating. Ngayon ay gaano po kalaki ang posibleng pag-akyat ng presyo? Sa kanyang scenario analysis, sinabi po ni Pampios na pwedeng umabot sa $5, pwede pong umabot sa $5 to $8 billion ang net inflows sa loob lang ng 2 buwan, sa loob lamang po ng 2 buwan matapos ang approval. At dagdag na $5 to $10 billion pa mula sa futures arbitrage, RIA rebalancing at saka corporate treasury participation. Dahil po sa ganitong laki ng demand sa circulating supply na higit lang sa 59 billion XRP, ang presyo po ng XRP ay maaring maging sobrang elastic. Ibig pong sabihin niyan ay kahit maliit na galaw sa demand ay magdudulot po ng malaking pagtaas ng presyo. Kaya ayon po kay Pampios, ang target na $50 bago po sumapit ang December 2025 ay posibleng mangyari. Kaya sa market impact, kung maabot po ng XRP ang $50, ito po ay magiging isa sa pinakamalaking rally sa kasaysayan ng crypto at posibleng manghatak ng mas malawak na adoption mula sa mga institutions. Kaya yan bilang panghuli, kung susuriin po natin ang lahat ng factors, malinaw po na may malakas na pagkakataon sa XRP na makaranas ng massive rally kapag naaprubahan po ng SEC ang lahat ng spot XRP ETF ngayong nalalapit na buwan ng October. Nariyan ang regulatory support, institutional readiness at supply dynamics na pabor po sa kanyang pagtaas. Kaya kung ako po ang tatanungin, ang prediction na $50 ay hindi imposible, lalo na kung sabay-sabay na papasok ang malalaking investors at biglang lumit ang supply sa market. Sa XRP po ay posibleng maging sentro ng atensyon bago matapos ang taon. At kung tama po ang kalkulasyon ni Pampios, maaring makita po natin ang isa sa pinakamalalakas na bull runs sa crypto history or sa kasaysayan ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.